balita natin dyan, yung isa sa mga nahuling lugar ho dyan, merong uniforme daw. Uniforme ng China. Ngayon, ang bilis mag-react ng mga senador, kung sino-sino, react ng react. Actually, isa yan sa bagong topic na inire-react ng mga Ensimada vloggers. Okay? Alam mo, nakakatuwa dahil merong isang nakaobserba ng discrepancy doon sa mga uniforme. Kasi sinasabi nila yung botones daw, yung may pangalan ng army ng natataka nga ako. 'Di ba pag sinabi mong China, ano ang unang-unang pumapasok sa utak natin mga Pilipino? Aside from Pogo. Nung wala pang issue ng mga pogo-pogo, wala pang issue ng West Philippine Sea, anong unang-unang pumapasok sa kokote natin pag sinabi mong China? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa inyo. Lazada, Shopee, hindi, di ba? Pag sinabi mong, halimbawa, etong cellphone ko, gawan China to galing China. Yung ganon, peke yan. Di ba? Tama, mali. Yan kagad yung unang-una nating maiisip peke yan, hindi totoo yan, ha? Pero ngayon, tila may problema tayo. Ang bilis nating kagad mag-react. At keso sinasabi kagad natin na totoo na kagad yan. Nagigets ninyo? Totoo na kagad na uniforme yan. Sandali. Diba ang China nga mabilis magpeke ng mga bagay-bagay? I mean, I'm not saying it is not true, but somehow, wag naman tayo gullible, agad-agad na maniniwala. Diba? Wag ho tayo kaagad-agad na sinabi lang na merong tawag dito, meron yung bilog o yung botonis na may... Bakit? Di ba natin nakikita ang police uniform sa PNP na hindi naman na mga PNP officer o PNP kawani ng PNP sa Pilipinas? Tama, mali? Ang dami-daming nakasuot na PNP pero hindi naman sila police. Di ba? Issue nga yun sa Pilipinas. Sa tingin ninyo sa China, hindi issue yan? Issue rin yan. So, dapat, magaling tayong tumingin kung ito ba ay peke o hindi peke. Dapat magaling tayong magbusisa ng mga ganyang bagay. Kaya nakakatuwa yung in-interview nila Boss Dada kanina umaga dahil maganda yung kanyang paliwanag dito Ito. Si Dr. Michael Bato, mayroon siyang inconsistency na mga nakita. Ano yun? Paliwanag nga, Doc, doon sa mga larawan na yung ibabahagi natin dito. Kaugnay nga dito sa sinasabi nilang Chinese military uniform. Ano bang puna mo dito? So ganito yan siyempre kami dito sa Canada, OFW, mga Filipinos abroad, nanonood kami ng mga balita dyan sa Pilipinas. At kaninang umaga dito, nakita ko yung ulat. Hindi ko na lang babanggitin kung anong network yun. Yung SMNI. Definitely. Na pinakita itong mga larawan na nandyan pinapakita natin sa screen sa ngayon. At napansin ko, balik tayo dun kanina. Yan. Yung may mga botones. Yan. Mga botones yan, tsaka pin. Tinignan ko ng mabuti ito at Marak Boss Dada. Tinignan ko yung nakasulat sa baba na airborne. Ayan yung mayroong agila na patch. Siyempre ako alam niyo naman ako may agila, hindi kaya si Andrew yan. Yeah? Hindi, kasi sa kanya yung kanta ng agila naalala nyo? Bago niya binagong sa totoo lang, si Andrew maka-BP Sara talaga Duterte yun. Hindi naman maka-Marcos yun At nung sa kampanya, para talaga siya kay Duterte, kay BP Sara Duterte, kaya lang, no choice na Pero ang talaga niya, kay BP Sara Duterte, no choice lang talaga siya.
Oh, hindi kaya si ano ang may gamit nito si Inday Sara. Bagamat ako isang ekonomista, mahilig din ako sa mga ganyan-ganyan mga klaseng mga military uniform, military history. Pinabasa ko rin kasi yan eh. At nakita ko na to kung saan nung araw sa isang aklat. At ni-research ko, no, it turns out na yan, ang airborne na yan. Yan ay 101st Airborne Division ng US Army. Naka! Yung patch na yan. Oh, so yung ang logo na yan, yung may sa lower right corner ng larawan, sinasabi mo na yung patch na yan ay patch na ginagamit ng US military. Ulit-ulit ka naman eh. Joke lang. Dinidiin lang niya. Ini-emphasize lang niya. Ito talaga si Admaro. Definitely yes. Yan ay 101st Airborne Division ng US Army. Ang tawag pa nga dyan sa wikang Ingles at Mark Bosdada, ang tawag dyan ay Screaming Eagle. Yun! Mabuti, di ba parang agila na nakalabas yung nakabuka yung tuka. Yan ay Screaming Eagle ang tawag dyan. So kaya ako mismo nagpagulat. Parang ang malungkot na ibon, ano? Pero sumisigaw yan. Kaya Screaming Eagle, parang nasusupil yung kalayaan ng ibon. Total araw. Parang gusto na naman kainin ni Boss Dada yung ibon, Ayun, malungkot yung manok, gustong kainin, Talaga si Boss Dada, pag nakakita ng animal, gusto nang kainin kaagad, Kalayaan tayo. So, nung nakita ko yan, sabi ko, ba't teka muna? Di ba yung sinasabi nila na ito ay mga uniform di umano ng PLA, ng People's Liberation Army. And then, nito nga, inulat nga ngayong hapon lang at di ba, may naglabas yata ng ulat kung saan sinasabi na ginagamit daw itong mga uniform na ito sa pang-scam. Pero this brings more questions Kasi kung gagamitin mo ito sa scam at ang iyong kliyente ay mga nasa mainland China, but why are you using patches ng American military? Kung ang scam Hindi, kasi galing sa military ng Amerika yung... Hindi. Hindi, kasi yan ang baka posible. Di ba? Mamaya, ipo-point out niya nga dito, sino ba nakikinabang sa ganitong gulo? Sa away ng China at Pilipinas, sino ba nakikinabang? Di ba, Amerika? Kaya nga dito, posible kaya na itong uniforme na ito ay nanggaling kay Uncle Sam? Tapos, sinubukan palitan yung ibang patch pero may natira. Di ba? Hindi. Ito tanong lang naman to. Nagtatanong lang naman tayo. Kasi bakit ka nga naman, tama naman si Doc. Bakit ka nga naman manggagamit, mangi-scam? Alam mo ba, meron ako napanood. Ito, napanood ko lang naman to. Pero sabi ko nga, grabe. Merong isang eskwelahan sa probinsya sa China na may 3 American professor na sinaksak. Ganun pala talaga ganun pala ang alitan ng China at Amerika. Although, syempre, ako I'm against any form of violence, pero ganun sila kagalit sa Amerika. Etong China. Alam mo, sa loob-loob ko, tama nga naman, kung mangi-scam ka, ano to, uniforme ng Amerika? Kaya nga ngayon, ito talaga, ngayon ko na lang naintindihan na yung sinabi ni Pangulong Marcos. Ngayon ko lang naintindihan. Ngayon ko lang napagtanto. Nasabi di ba niya, pauunlarin natin ang buhay ng mga farmers, pauunlarin natin ang mga magsasaka natin. Ngayon naintindihan ko na ibig sabihin. Ano kinugnayan, Banat Boy? Hindi kasi ngayon, usong-uso ang tanim. May tanim bala sa airport. Ngayon, may tanim uniforme naman. So, uunlad talaga ang mga magsasaka, yung mga nagtatanim. Ang hindi lang natin alam, iba pala yung tinutukoy ng ating presidente. Yung palang nagtatanim ng yun ang uunlad. Di ba? Sabi ni Pulp Channel, di ba? Kahit si Nino nagsusuot ng uniforme. Ng pulis pero hindi naman mukha namang
kawatan. Posible, marami talagang ganun. mo is directed towards mainland Chinese people. Di ba? So, ikalawa, yung mga uniform na yan, yung mga nakikita ninyo dyan, ano, pwede kang bumili niyan online. Oo. So, you could buy that. I mean, yan, no? Yan, freeze muna natin dyan sa picture na yan. Yung uniform na yan, sinearch ko yan online, you can buy that for around $130. Kasama pa shipping. Alam mo, totoo yan. Hindi. Kahit ako, alam ko yan eh. Marami mabibili sa internet ang mga uniform. Uniforme ng nurse. Uniforme ng mga estudyante. Kahit nga uniforme ng baseball player. Uniforme ng stewardess. Maraming yan. Hindi nyo alam? Naku, kunwari pa kayo. Tanong nyo si Jay Guevara, maraming alam yan sa mga ganyan kasi pinagsusuot niya pa ng uniforme. Oh, available lahat yan, kahit anong klase ng uniforme. Butas nga lang. Butas nga lang sa puwitan nyo. Uniforme na yun. Kaya meron din ganyan pang sundalo na uniforme. So, pwede kang bumili ng mga uniform na yan. At kung titinan nyo yung tatlong piraso ng uniform na yan, nasa semento, yung nasa bahagyang taas, mga maliliit na uniform ito. Hindi. I disagree. Pasensya ka na, Doc, pero I disagree. Uniforme, malaki ho talaga yan. Kasi gawang China, kaya nung nilabhan, lumiit. Kaya ganyan yan. Hindi, para lang sa kaalaman ninyo, kasi sinasabi ni... Hindi, biro lamang po. Totoo, tama yung sinabi ni Doc. May height requirement po ang mga Chinese military, may height requirement sila. So, sinearch ko yung ngayon, yung average na height ng PLA na sundalo. It turns out na ang average height ng PLA soldiers is nasa 160 centimeters. Kasi meron silang pagka nagre-recruit sila, merong height requirement yan. Parang sa atin, parang sa AFP, di ba? Meron din yung height requirement pag mag-PMA ka, halimbawa. So, hindi pwede yung sobrang liit, di ba? So, kagaya niyan, yung dalawang uniform na yan na nasa itaas, parang pambata yung size. Wow! Kaya sabi ko, betay ka muna. So, this brings more questions eh. Bakit may mga maliliit na uniform? So, sinong sumusuot? Nagsusuot? No? May mga duwende po talaga sila na spy. Hindi, since uso naman ngayon yung mga spy eh. Oh, may spy sila. Meron din palang spy dyan sa Pogo. Daming spy. Kala ko sa maisog lang. Talay. PLA yan, pati ba PLA nagre-recruit na ng mga batang espiya ngayon, di ba? So ang mas maraming tanong na binigay itong sitwasyon na to kaysa sa paglilinaw, di ba? Tama. So, may mga several possibilities ko nakita dito at Marcos Dadan. So unang-una, talaga hindi ko sinasabi na nangyari ito. This is only a possibility, no? Kasi mahirap naman mag-akusa ka na walang basihan. Unang possibility diyan is yan ay planted. No? So, yung replanted para mag-cause ng magbigay ng ammunition dun sa mga anti-China. Di ba? So, yun. So, kagayang yan. At yan na nga yung nangyayari. No? Nung magbuhat kagabi hanggang kaninang umaga, minomonitor ko yung mga balita, yung mga Ensimada vloggers. Ay, grabe naman si Doc. Ensimada vloggers. Ensimada vloggers! Hindi, alam mo, ba kung bakit sobrang halatang halata itong Ensimada vloggers?
Kasi hindi nila alam, by having a script, di ba, mapapansin ng tao yan, pare-pareho sila ng sinasabi. Hindi ka din napansinin yung mga DDS, nag-aaway pa nga minsan. Magkakaiba kami. Hindi nyo napapansin? Kung kami lahat binayaran, bakit magkakaaway kami? Hindi naman siya magkakaaway, okay? I heard that word. Pero kami po ay magkakaiba. Definitely magkakaiba kami ng pananaw sa buhay. Buti naman. Pansinin nyo, magkakaiba kami ng pananaw. Kaya nga minsan nagkakagirian ng konti. Kasi nga, ano tayo, very organic eh. Kung ano yung talagang pananaw mo, yun na sabihin mo. Tama, mali. Kaya iba-iba yung pananaw. Iba yung pananaw ni Jay, iba pananaw. Kahit nga kami mga banateros, iba-iba rin kami ng pananaw. Hindi po kasi kami nag-uusap eh. Kunwari, ano yung pansinin niyo, yung mga talagang, ilang mga banateros na dito ang nakakapansin na magkakaiba kami na sinasabi sa isa't isa. Kasi nga hindi kami mag-uusap o ano ba ang kwento natin dito, ano ba? Walang ganun. Kung ano sa tingin mo, feel mo, tuloy mo. Kahit kay Master Judea at kay Jay, wala kami sinasabi, ganito lang tayo, ito lang sasabihin natin, na walang ganun. Kahit kay Spencer, walang ganun. Kaya nga minsan, kung ano sinasabi ni Jay, hindi ko na, di ba, ako, alam nyo ako, galit ako sa clickbait. So, si Jay Guevara, panay clickbait. Hari ng clickbait yan, hilig mag-bait yan eh. Ang hilig talaga mag-bait niyan. Ni Jay Guevara, walang biro. Kaya ayaw na siyang tabihan ni Buster eh. Hilig mag-clickbait. Diba? Master ng bait si Jay. Correct. Panoorin nyo. Si Jojo de Guzman, iba rin na diskarte sa pagbablog. Kasi nga, magkakaiba kami. Pero itong Ensimada Vlogger, pansinin ninyo, di ba, nung lumabas tong uniforme, sabay-sabay sila. Iisa ang tono nila. Ginagalit nila yung mga tao against China. Pangalawa, ito yung motibo nila eh. Pangalawa, kaya naman nagkaganyan yan dahil kay Duterte. Pangatlo, bakit hindi nagsasalita si VP Sara Duterte? Umiikot lang sila dyan. Basta anything about Pogo, China, ito lang inikutan nila. Yan tatlo na yan. Galitin natin, magalit tayo sa China, let's hate China, yan ang punot dulo nila. Pangalawa, kasalanan ng mga Duterte yan, kaya namayagpag ang mga Chinese at ang Pogo. Pangatlo, bakit di nagsasalita si VP Sara Duterte? Diba? Kasi nga po, yun yung dikta sa kanila. Yun yung ano sa kanila, yan yung kanilang instruction from their principal o yung kanila pong nag-i-sponsor sa kanila. Hindi, di ba pansinin nyo? Totoo naman yan eh. Sabi nga ni Jay Guevara, kasi mga karamihan naman dyan, mga kasamahan ni Jay. Hindi ko nga alam ba't naging kasamahan niya yung mga yan eh. Sorry pero pasensya na. Kung ako yan, di ako tatagal sa ganyang mga kasamahan. Dating mga kasamahan ni Jay yan. Dati daw mga pa-commute-commute lang yan. Ngayon, may mga kanya-kanya ng kotse na binabayaran. Ganun daw yung mga yan kayayaman ha. Ang hindi nila alam, nagkamali sila dyan. Dapat fully paid ka na. Pag hindi ka kasi fully paid, delikado. Bakit kanyo? Kasi, baka mamaya biglang tumigil yung pagbibigay sa inyo ng bayad, kayo umabitin, mahatak pa yung kotseng binabayaran nyo. Diba? Sabihin mo na kung kumikita ka ng 30 mil kada buwan, di ba? Mababayaran mo nga naman yung inutang mo. Kasi yung mga yan, mga excited magkapera yung mga yan. Ito walang biro to. Panoorin niyo yung sinasabi ni Chinkitan. Ang mga mayayaman daw pag yumaman, ang mga mayayaman pag kumita, kukunin yung pera,
i-invest. Pero ang mga yung hindi daw mga alam mo na yung ngayon lang nakatikim ng pera, pagkuha ng pera ibibili ng gamit. Dahil tumanim na sa eto iba na to sa sinabi ni Chingitan. Yun lang naman sinabi niya. Pero ang mga ako dagdag ko na to. Kasi yung mga ibang kasing mga ngayon lang nakatikim ng pera, puno ng inggit yan sa puso eh. Lalo na yung mga ensamada vlogger na yan. Inggit sila sa puso. Bakit si Jay Guevara may bagong laptop? Tawa ng tawa yung niya. Hindi, may bago siyang laptop. Kaya kailangan tayo rin. Sobrang inggit nila. Pagkuha nila kagad ng pera, nangutang na kagad pambili ng mga kotse. Akala nila, 30,000 tayo kada buwan, mababayaran natin to. Dahil mga tanga sila, hindi tumagal yung bayad sa kanila. Hindi totoo. Kasi siyempre, depende naman yan sa talino mo. Kahit bayaran ka ngayon, kung yung script, sabihin mo, yun na yung sasabihin mo, ang tanga-tanga mo magpaliwanag. Kung bumawi yung bus ninyo, biglang itigil yan, di naudlot yung kotse yung binabayaran nyo, hahatakin lang yan. Tama mali. Bakit Banat Bay? Meron na bang DDS na bayaran? Anong klaseng tanong yun? Anong relate din sa sinasabi ko? Di ba sinabi ko wala nga? Para medyo malabo na yung tanong niyo, madam. Ang sinasabi nila, para silang chorus, sinasabi nila na mga espiya daw ito ng China. No, yung basic. Kaya nakakatakot talaga yan, yung mga ganyan, yung mga espiya. Espiya. Mag-ingat kayo sa mga vlogger na mahilig sa conspiracy theory, Medyo pagka ganun, may sintu-sintu talaga yun. Dalawa lang naman ang mga mahilig sa conspiracy theory. Number 1, gusto ng content, o hindi kaya talagang sintu-sintu. Yung wala sa realidad ng buhay. Mag-iingat kayo sa mga ganung kausap, Meron na ba kayong kilalang kaibigan o di kaya vlogger na sinusundan na mahilig sa conspiracy theory? Ingat kayo doon. Baka kini-clickbait lang kayo noon o para lang may content sila. Kasi alam mo, ito ang problema kasi ng vlogging. Ikikwento ko lang sa inyo ng bahagya. Pareho din yan ng problema ng mga media. Ang media, kailangan araw-araw silang may news. Okay? At the same time, kailangan may rating sila. Kasi kumikita ang bawat istasyon ng telebisyon, karamihan dyan nasa news. Hindi ko alam pero talagang kinalakihan na natin Pilipino na manood ng news. Okay lang makaligtaan natin yung iba, basta pagkakailangan na prime time news na papanoorin natin. Kaya sila, kanya-kanya silang pagsasalsal ng balita. Paano yun? Sinesensationalize nila yung mga balita. Kasi yan ang gusto ng mga Pilipino, yung sensationalize di ba? Ng mga bali-balita. Alam mo, ganun din po ang mga social media. Gusto nila yung sensationalize, yung chismis, ika nga. Pag chismis kasi, mas mabenta yan kesa sa katotohanan. Ay, naku po. Gawa ka ng chismis, gawa ka ng, halimbawa lang, clickbait mo. Marcos, o kaya, hindi, wag na si Marcos, iba na lang. Isang congressman nakita kasama si Ivana dito sa ganito. Ay, manunod ang tao niyan. Diba? Basta anything na intriguing ba? Kaya nga 'di ba may halimbawa niyan, wari sa isang parke. Maglagay ka ng butas diyan. Walang papansin ng butas, pero lagyan mo diyan, bawal tumingin sa butas. Mas titingin yung tao. Parang ganun Pagka ginto, natagpuan na, naku, putang na. Sigurado yan. Hindi, siguro. Ayan, tanong natin si Jay Guevara. Yan siyang eksperto sa clickbait Di ba? Pagka ganyan pagka mga ganyan, okay na, abangan upload ko sa Bayarang Vlogger, may bago na naman. Ay, grabe.
Ganyan tayo mga Pilipino eh. Kaya itong mga ensimada vlogger na ito, sa totoo lang, wala ho silang matinong content kung hindi yung script lang na ibinigay sa kanila. At itong script na ito na may spy na nakapasok sa atin. Ang sarap ano niya eh. Okay yan, spy. Di ba? Ang daming manunood yan. Basta ginamit mo na, hindi, ano yan, kasama sa ano yan, gamitin mo yung salitang spy. Tayo, mahilig tayo sa ganyan, yung mga Pilipino. Pagka may spy, manonood tayo. Oh, di ba? Oh. Sa mga nakita na sa mga uniform. Ayan. So it already created damage. Di ba? Meron na kagad na Ay, oh, Diego Latigo, may spy sa maisog yan. Marami na kagad nanonood. Tapos, ang dami kagad naniwalang tanga. Oh, hanggang sinuplak sila. Kasi hindi nga minsan nag-iisip yung ibang Pilipino, ano yung tanga si Pangulong Duterte? Tandaan ninyo si Pangulong Duterte, ha? Siya ho ang pinakasinusundan na maisog. Maisog. Pangulong Duterte yan. Oh, tapos meron pang, gusto mo na magandang title ngayon? Master Judea? Pinag-uusapan kasi namin mga clickbait eh. Ilagay mo ngayon title dyan. Spy nahuli sa KOJC. Oh, tingnan mo, marami manunood sa'yo.